Good day. Ako si Francis Ray, owner ng FSR Autoworks. Ang FSR Autoworks pala, no, yan yung pangalan ko, is Francisco Soriano Ray. Ang dami kasing nagtatanong, ano ba ang meaning ng FSR? Yan yung meaning niyan, is yung name ko talaga. Ang FSR Autoworks pala, nagsimula noong 2013. Hindi pa siya 4x4. Actually, ano pa lang siya, painting, no, car wash. Sobrang hilig ko sa auto. Kaya nagsimula ako ng car wash and then yung painting hanggang sa naabot namin yung pangarap ko, no, na nakakasali na kami sa mga malalaking competition ng mga pintura ng sasakyan. Hanggang nag-i-enjoy ako yung ginagawa ko. Medyo stress kasi nasa car restoration kami and then car painting. Medyo stress kasi ang hinahabol sa amin yung quality ng painting. Kaya parang gusto ko, ayaw kong masira sa tao. Ayaw kong sayang yung binayad ko, sayang yung effort ko, bakit pa ako, ang layo-layo namin, magpunta pa kami para magpapintura sa FSR. Yun yung iniiwasan ko before sa painting. Pero talagang pinilit namin na maabot namin yung 99.5% na yung quality ng trabaho. Hanggang dumating yung point na 2017 nag-uumpisa na yung 4x4 dito sa atin. Yung 4x4 talaga dito sa atin is matagal nang ginagawa ng mga tao yan, pero hindi talaga siya yung 4x4 na yung pangkaraniwan ngayon. Hindi yun. No? Kumbaga yun yung mga ina-assemble nila na panglaro or kaya yung mga normal na 4x4 before. Kumbaga, kunti pa lang yung nakakakilala sa 4x4 natin dito, yung mga namumundok. Kumbaga, matagal naman na, 90s pa yan, meron na sila. Pero yung pumutok yung lahat ng 4x4 dito sa atin, na yung kahit yung mga ordinary na may 4x4 lang na gusto mag-overlanding, gustong mag-trail, 2017 is unti-unti na nagkiklik yan. Hanggang itong panahon natin, no? 2024, ano na siya, kumbaga nag-boom. Kahit kausap namin yung mga supplier from Australia, Thailand, no? Yung mga ibang nating malalaking supplier. Nagulat sila dahil iba yung trend ng 4x4 dito sa Pilipinas. Kumbaga talagang nag-boom ng todo. Kumbaga isa sa pinakamalaking supply ng 4x4 na pupunta rin sa atin so far. Kaya noong 2017, nakita ko na yun, no? Unti-unti. Meron akong kaibigan, no? Actually, ayaw ko yung pasukin yung 4x4 for me, no? Kasi nasa painting nga ako. Hanggang sa yung isa kong kaibigan, parang wala ka bang puhunan? Wala ka bang dyan? Ayaw mo umpisahan? Kasi ang dami niyang sasakyan, ang dami niyang 4x4. Actually, naman siya, actor dito sa atin. Sabi ko, bro, ayaw ko kasi unang-una mahal yung puhunan yan. Sige, pahiramin kita, magkano ba yung kailangan mo? Open naman. Sabi ko, hindi na. Kasi kung mag-uumpisa ako ng 4x4, sabi ko sa kanya, galing sa akin yung pera para pag nalugi, walang madadamay. Di ba? Iniwanan niya yung niya sa akin, yung Rubicon. Sabi niya, gusto ko ikaw lang yung gagawa niyan. Walang iba. Doon ako napilitan. Hanggang sa nakita ko, may potential naman kami, mayroon naman akong taong magaling. And then, ako kasi, mahilig kakalikot, no? Tapos pinag-aralan ko, no? Kumbaga inumpisahan ko muna sa kaibigan ko sa sasakyan and then sa akin. Kung compare natin dati yung mga umpisa na mga 4x4, medyo mahirap yung before yung kanila. Kumbaga medyo mahirap mabuo kasi nga fabrication, tapos kailangan mo ng knowledge para may mga welding pa sila para mag-lock, yung mga ganun. Mahirap. Hindi katulad ngayon, nung nakita ko yung mga produkto na dumarating na kinakabit namin doon sa isang auto na yon or sa akin, sabi ko, bolt-on lang pala. Di ito na, kabit. Siyempre, parang nai-enjoy ko na. Kabit ko lang, sige. Hanggang dumating yung point na, hindi porket bolt-on yan, yun na yun, ikakabit mo na lang basta-basta. Kailangan may ayusin ka. Kailangan mayroong i-adjust ka na ganito. Hanggang naunti-unti namin. Hanggang 2019, no? Medyo nagamay na namin yung pagsisetup. Kumuha na ako ng FJ. Doon na nagsimula yung rebuild talaga ng FSR.
Kumbaga, pinag-aralan ko ng todo yung FJ. Sinet up namin. Kung bakit ako lumaki ng todo, dahil sa FJ Cruiser. Kaya kung may kailangan ako pasalamatan ng sasakyan, FJ Cruiser yun. Kumbaga, pinuntahan kami ng tao, nakita nila kung paano namin dalhin sa bundok. Isa pa, no, talagang hard trail muna kami. Hard trail lang muna yung pinupunta namin. Kasama ko sila, Jake, yung mga iba namin dating ka-group sa yung unang mga kaibigan ko sa 4x4 expedition. Magkakasama kami, no. Hanggang dumating nga kami sa time na nakukulangan na kami sa pinupuntahan. Sabi namin, nag-uusap kami ng mga kaibigan namin. Uy, trail tayo sa ganito, no, sa ganitong lugar. Pero ang problema namin, yung tinutulugan. Sabi namin, kailangan natin mag-set up ng kinumbine namin, no, yung hard trail at saka yung camping. Dito sa amin sa FSR, mas focus namin talaga yung performance, yung under chassis, no. Kumbaga kasi ang sineset up namin dito, yung mga gustong mag-overlanding, yung mga sumasama sa amin na yung mga mahihirap yung trail, ina-advise namin na ayusin natin muna yung rig mo para pag nandun na tayo, hindi ka casualty or hindi mahihirapan yung sasakyan at makauwi pa rin ng maayos yung sasakyan. Kumbaga kasi minsan may mga yayayain kahit hindi naman equip yung sasakyan, kumbaga hindi preferred sa pupuntahan. Ang nangyayari pag uwi, lasog-lasog yung sasakyan, no? Kaya alam niyo kung bakit namin nagkikwento, pinanggalingan namin. Bago ako makapag-isip ng mga ganyang setup, pinanggalingan muna namin yan ng mga kaibigan namin ng Pilipinas Off-Roader. Kumbaga, naranasan namin. Dito sa FSR, yung mga sinesetup namin, no, yung mga gustong magpa-setup, no, halong overlanding at yung hard trail. Kumbaga, yung pupuntahan mo, isa medyo mas technical, nakapokus tayo sa ganun, no? Tapos yung mga gusto magpakabit ng mga tent for overlanding, meron tayo. Is complete naman tayo. Lahat ng mga equip ng pang overlanding. And then pang hard trail din, kompleto rin tayo. Kumbaga, kung gusto mo talaga ng 2-in-1, nandito lahat, no? Kaya namin gawin. Tapos yung mga gusto lang naman yung normal na overlanding, no? Normal na setup, meron din tayo. Kaya rin na natin yun. Kung gusto nyo naman yung forma lang ng sasakyan ninyo, meron din tayo. Ano kasi yan depende kasi sa tao, no? Depende kasi kung ano yung gusto mong ipagawa sa amin. Nasa customer din naman yan. Pero we advise talaga namin lagi sa kliyente namin. Ang lagi namin tanong, saan mo ba gagamitin yung sasakyan mo? Dito ba lang sa kalsada? Sa Metro Manila lang? Kumbaga, gusto mo lang mataas? Gusto mo lang may protection? Kaya natin gawin. Pero, pag yung usapan na natin, overlanding or off-roading, ibang usapan yon. Iba yung, oo, medyo pricey ng konti yung mga parts natin. Pero, masasatisfy ka, lalo na sa mga nag-uumpisa, no? Lagi namin ina-advise yan na mag-focus na kayo dun sa sa magandang produkto. Kasi ang mangyayari, lang yan dagdag ka lang ng dagdag. Hindi yung gusto ko nito, magpapalit ka na naman ng panibago. Kung isa-set up din naman niyo yung rig ninyo, no? Yung tamang produkto na, no? Para hindi kayo paulit-ulit, para hindi kayo masayangan ng pera, no? Kumbaga, doon na kaagad kayo sa tamang produkto na isa-set up ninyo. Ganun lang naman hindi naman hindi, kumbaga para sa amin sa mga medyo matatagal-tagal na nag-o-offroad, ang gusto lang naman namin, hindi pa ulit-ulit ng setup. Kasi, siyempre, sayang pera Sayang yung ini-invest mo para sa sasakyan mo. Para mapaganda mo, magamit mo ng tama sa mga pupuntahan mo. Yun yung mga yung mga maayos na produkto. Dito sa FSR Autoworks, no, yung mga product, no, na kinicarry namin o ino-offer namin sa inyo is yung mga number 1 is yung ERB product, no. Halos lahat kompleto 'yon.
Pagdating naman sa mga suspension, mayroon din tayong PAX. May PAX suspension tayo. May Öhlins, may TGM, and then may Top Dog, tapos may Jao suspension. Talagang medyo bilang lang sa daliri yung ino-offer namin. Depende nga yan kung saan mo gusto. Pero more on kompleto talaga tayo. Pagdating naman sa mga mags, mayroon tayong mga Bocrace, mayroon tayong Fuel, may Black Rhino, Method, may XD tayo. Sa Bradley, no? Meron tayo niyan. Pagdating naman sa mga winch natin, cam-up winch and warrant lang tayo. Yun yung mga subok na namin. Pagdating naman sa mga ng ilaw, yung mga LED bar, may available din tayo sa ERB or yung rigid natin. Yung mga ERB bumper natin, meron tayo. Pagdating naman sa mga overlanding, ayun nga, meron tayong mga rooftop tent. May mga awning tayo. May mga room na color, ERB prints, meron din tayo. And then, meron din tayo ng water port, no? Yung lagay natin ng tubig. Number one, no? Pagdating sa camping, tubig talaga. Basically, pag dito sa FSR Autoworks, lahat ng kailangan nyo kompleto dito. Kung ano yung hinahanap nyo, meron dito. Basta kung ano yung gusto ninyo, na hinahanap nyo for overlanding, hard trail, papogi ng sasakyan lang, meron dito tayo. Basta kompleto tayo dito. About naman sa services natin, no? Meron tayo dito yung mga under chassis, no? Raptorize, tapos painting, meron din tayo, no? Tapos yung mga normal na mga kaibigan natin, yung mga lahat na nag-o-offroad, off-road maintenance, meron din tayo. Change oil, kompleto tayo. Kumbaga, mga racking pinion, basta under chassis may kompleto tayo. Yung mga gustong mag-inquire sa amin, i-check nyo lang yung Facebook page ng FSR Autoworks. And then, yung gusto nyo talaga na pumunta lang kayo dito sa amin. And then, para makita nyo kung gaano karaming yung pwedeng pagpilian na 4x4 parts and then overlanding parts. Gusto ko lang pasalamatan, no? Especially doon sa grupo namin, yung Pilipinas Off-Roader, na sobrang walang sawang sumusuporta sa FSR. And then sa boss ko, na napakabait sa akin. Hanggang ngayon, hindi ako iniwanan. Drexter Company, ERB Philippines. And kay Jack Episode, no? Thank you din, Jack, sa support dito sa amin. And then, sa mga staff ko, thank you so much sa lahat, no? Hindi ko na isa-isa, medyo marami yan, no? And then, sa mga taong nasa paligid ko, hindi ko kayo may isa-isa, sobrang dami nyo. Sobrang thankful ako kasi pinagkatiwalaan nyo ako. Again, ako si Francis Ray ng FSR Autoworks Off-Road Unlimited para sa All About Wheels Manila.